Yan, ang ating pong Bombo International News correspondent mula naman po sa Malaysia. At ating pong kakamustahin yung mga naging kaganapan dyan po sa Independence Day meet and greet ni Vice President Sara Duterte sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nasa rin niya po natin si Ma'am Maria Corazon Anlapat Nadura. Good evening po sa inyo, Ma'am. Hello po, good evening. Happy Independence Day. Ayan, Happy Independence Day rin po sa inyo, ma'am, dyan po sa Malaysia. So ito po, yes ma'am, kayo po ay kasama po tama po doon sa naging meet and greet kanina na sinagawa po dyan sa Malaysia ni Vice President Sara Duterte, kasama po sina Senator Amy at Senator Robin Padilla. Ayan po ma'am, kamusta po ito? Yes po, totoo. So, we travel 4 hours from Johor Bahru early in the morning. So, we reached KL and then doon po sinagawa ang aming meet-up. And then actually katatapos lang po and now we are heading back to Johor Bahru another 4 hours. Okay po. So, sa mari nyo bang may bahagi po sa amin, ma'am, kung ano po yung mga naging kaganapan doon po sa nasabi po event dyan po sa Malaysia, ma'am? So, at first, nagkaroon po kami ng parang we prepare questions at parang magbibigay kami kung tulog na kasama ko. So, kung ano po yung dapat na gusto naming makita sa Pilipinas in future at kasi nga andito nga po sila. So, they themselves nakita nila kung gaano kaganda yung Malaysia, kalinis, ganun po. So, yun po sana yung pero ang po talaga is meet and greet. Magtatanong po kami ng questions and then sasagutin nila. So ganun po ang not much so we just have picture taking po together with them and then kinantahan kami ni Robin Padilla and so is si si Attorney Jimmy Bondok. So sila, napaka down to earth po nila. Okay po. Bali, nagkaroon po ba ma'am ng parang pagbibigyan ng mensahe si Vice President Sara Duterte kanina, ma'am? At ano po yung parang naging sentro po ng kanyang mensahe, ma'am? So, ang mensahe po is yung pasasalamat nila sa mga OFW na andito po sa Malaysia. So, bumisit po sila and we talk a little bit about ex-President Duterte, so syempre po lahat gusto namin lahat na maibalik sa Pilipinas, things like that. And ayon pong kanilang parang future plan for the next 2028. Okay po. And yes po. Ano naman siguro yung parang sa inyo, mama, pinaka tumataka doon po sa mga naging message po ni Vice President Sara Duterte po? Actually, maganda po to kasi nakikinig sila sa mga idea ng mga tao dito sa Malaysia. So, kasi kailangan din po nila yon and then kailangan po nilang isagawa in future. So, madami po kaming good ideas and marami rin pong nagtanong. So, sinagot naman po nila lahat yung katanungan. Okay po. And how about naman po ito nga si Presidential Sister Amy Marcos po. Ano naman po yung kanyang kung meron man po siya naging mensahe din po dun sa naging pagdalo kanina, ma'am? Wala. Ang kanya pong mensahe yan din po, nagpapasalamat siya sa mga Pilipino and hindi naman sila nangangampanya or something. It's just that like what I said, it's just meet and greet and I think they will be back again. But I'm not sure kung kasama si si Amy, but si Sara Duterte will be coming back maybe on December. Dito po.
Okay. So, yun lang po, nagbigay lang siya ng konting mensahe and, hinangaan niya nga po yung mga Pilipino dito at saka po yung kalinisan dito, yun ang talagang bakit yung Malaysia nagagawa, why they can't, yung mga, yung nasa government natin sa ngayon. So, yun po mga hinahangaan nila dito sa ibang bansa. Yes po. Ayan, may eto po Ma'am Maria, no? Meron din po bang naging message po si Vice President Sara Duterte na may kinalaman po dito sa Independence Day o araw po ng kalayaan? Yes, ito it's po actually more on Independence Day. They talk about the past natin dyan sa Pilipinas, So yung parang mas maganda pa nga noon, and then kasi ang dami ng building and so the traffic, things like that. So yun po, parang nagkwento sila about yung past nila, yung about past natin sa Pilipinas, nagkwento sila, ganun po. Okay po. Ayan, meron ba kayong parang estimate, ma'am, kung gaano po kadami na mga kabilang po sa Filipino community yung kasama po ninyo kanina na nakibahagi po doon? I think more or less we have about 500 katao doon po sa hotel ballroom kaninang. Okay po. At masasabi niyo naman, ma'am, na yung ambience po doon po sa venue kanina ay talagang maganda rin po at masaya, ma'am. Yes, maganda po, not really, yung super ganda kasi napaka down to earth ni Sara Duterte, hindi sila yung tipong pupunta sa mga mahaling lugar and things like that. So, basta ang galing po, ang ganda-ganda and first time kong maka-attend sa mga ganitong event at talaga naman pong nakakasaya ng kalooban dahil, si Robin Padilla is one of my idol, So, so is Amy. So, at least nakita ko din po talaga, and the most important thing, kaya po andun ako, gusto ko din makita si Vice President Sara Duterte. Okay po. So, parang first time nyo pala ito, ma'am, na makita po ang Vice President. Yes po. First time, and tatlo sila. Actually, 6. 3 attorney and Vice President Sara Duterte, Senator Amy, and Senator Robin Padilla. Okay. Yeah, so makikita niyo yung kasayahan sa lahat ng tao na nandun. Okay po. Yes, po. Meron po bang nabanggit, Ma'am Corazon, si VP Sara, kung hanggang kailan po siya mananatili dyan po sa Malaysia, ma'am? Wala po siyang nabanggit, but I think if not tomorrow, 1 or 2 days like that, babalik na po sila sa Pilipinas. Okay po. And ayun, ma'am, kayo po ba ay looking forward ulit po na if ever po magkaroon ulit ng chance, of course, na kung sakali man magtungo ulit si Vice President Sara Duterte dyan po sa Malaysia? Yes po, I'm looking forward. Kung wala po kaming travel, so definitely andun po kami again. Okay po. Ma'am, ito, kahabol na tanong lang din po pala natin. Dahil dito nga po, sa Pilipinas, of course, for sure, ay aware din po kayo dun sa issue tungkol po sa impeachment kay VP Sara. Mayroon po ba siyang na-mention dun po sa kanyang mga statement or speech kanina, ma'am, regarding po doon? Not much on that. So it's just a meet and greet kind of things, and then about the Independence Day, yun lang po. Okay po. So ayun po, yes po. So ayun po siguro, ma'am, panghuli po, baka meron pa po kayong mga nais po, na idagdag po, if ever po mga mensahe sa mga kapwa po ninyo Pilipino na nandyan po, ma'am, sa Malaysia po. Yeah, magandang gabi po sa inyo lahat and happy Independence Day sa lahat sa inyo. Sana po maging successful ang Pilipinas for the next coming few years. And so, ayun po yung hinahangad naming mga OFW rito sa ibang bansa. Kasi every time po na umuwi kami, yung takot namin sa airport na lang. Katulad ko po. Pero so far, so good naman. Kailangan lang talaga mag-iingat po tayong lahat.
Okay po. Ayun po. Maraming salamat ulit, ma'am. At yan, mag-ingat po kayo, ma'am, dyan po sa Malaysia. At good evening po.